Ang Pilipinas, isang magandang kapuluan na tila nagiging basurahan. Alam nyo ba na lagpas 61,000 tonelada ng basura ang napuproduce ng Pilipinas araw-araw? Karamihan sa basurang ito ay napupunta sa mga dump sites, ilog, kanal at impormal na mga tirahan. Bakit nga ba ganito kadaming basura ang ating napuproduce? Isa sa mga dahilan ay ang kulang na information, education at communication campaigns sa dalawang pinakamalaking waste producers sa ating bansa, ang mga kabahayan at komersyal na sektor. Base sa pag-aaral ng ilang Master of Development Communication students ng University of the Philippines Open University, ang mga kabahayang Pilipino ay umaasa lamang sa waste collection service ng gobyerno. Ito na kasi ang pinakamadaling paraan ng pagtatapon ng basura. Hindi rin lahat ng kabahayang Pilipino, maging sa probinsya man o sa lungsod, ay nagsasagawa ng tamang paghihiwalay ng basura sa kanilang mga tahanan. Ito ang tinatawag na waste segregation. Ang proseso ng paghihiwalay ng mga nabubulok na basura, gaya ng tirang pagkain, at mga di nabubulok na basura, gaya ng mga plastik na bote. Bagamat malinaw na nakasaad sa batas na dapat isinasagawa ang paghihiwalay ng basura mula sa pinagmulan nito o segregation at source, marami pa rin ang itinuturing itong isang personal na pagpili sa halip na isang obligasyon bilang mamamayan. Gayunpaman, mahalagang maunawaan na ang tamang paghihiwalay ng basura ay hindi lamang isang responsibilidad, kundi isang konkretong hakbang tungo sa mas malinis, maayos at sustainableng kapaligiran. Pagdating sa 5 pamamaraan tungkol sa pamamahala ng basura o yung 5 R's of solid waste management, ang huling R, recycling, ang pinaka napapractice ng mga Pilipinong nakatira sa probinsya at syudad. Ang pagbebenta o pangangalakal ng mga plastic na bote at paggamit ng recyclable bags ang karaniwang ginagawa nila. Ang ibang R's, tulad ng refusing, reusing at repurposing, ay hindi gaanong napapractice. Maaaring resulta ito ng mga kampanyang masyadong nakapokus sa recycling at hindi na napagtutuunan ng pansin ang ibang pamamaraan. Teka muna, bakit nga ba nagpa-practice ng solid waste management ang mga Pinoy? Karamihan sa mga Pilipinong taga-siyudad ay nagpa-practice nito dahil gusto nila ng malinis na kapaligiran. May ibang mga dahilan ring nabanggit tulad ng pagsunod sa batas, pamumuhay ng may integridad, pagtulong sa mga basurero at kaligtasan. Ang lahat ng mga motibasyong ito ay nagpapakita na para sa mga Pilipino, ang mga benepisyo ng wastong solid waste management ay hindi lamang para sa kanilang sarili, kundi para sa buong komunidad. Karamihan sa mga Pilipinong in-interview para sa pag-aaral ay may alam na solid waste management program sa kanilang lugar. Pero hindi sila lahat sumali dito. Bakit? Ang dahilang ibinigay ng 2 taga-siyudad ay marami raw silang trabaho. Lumabas din sa pag-aaral na kung papasukan ng masasayang elemento at premyo ang mga solid waste management programs, maaaring mas tangkilikin ito ng mga Pilipino. Maaari itong gawing palaro tulad ng mga pangolekta ng bote ng plastic na ginagawang parang basketball sa Makati. Maaari ring gayahin na ginagawa sa isang recycling facility sa Pasig kung saan ang mga basura ay may katumbas na mga points na maaaring i-redeem at ipagpalit sa groceries. O diba, nakatulong ka na mabawas ng ating basura kapag uwi ka pa ng bote ng Mang Tomas. Karamihan sa mga Pilipinong may alam ng solid waste management program sa kanilang lugar ay nalaman ito sa pamamagitan ng personal na komunikasyon tulad ng pagbisita sa bahay-bahay ng mga taga-barangay, word of mouth, meeting at seminar. Ang mga infographics, flyers, email at social media ay nabanggit ng ilan lamang. Lumalabas na ang personal o face-to-face na komunikasyon pa rin ang pinakalaganap at epektibong paraan para sa komunikasyon ng solid waste management programs dito sa Pilipinas. Pero teka, paano nga ba pinapaliwanag ang konsepto ng solid waste management dito sa Pilipinas? Ayon sa mga Pilipinong na interview, ipinapaliwanag ito gamit ang simpleng wika o lengguwahe. Ibig sabihin, ang mga siyentipiko at teknikal na termino ay isinasalin sa mga salitang mas madaling maunawaan ng taong bayan o karaniwang mamamayan.
Batid ng mga tagapag-organisa ng mga programang ito na kailangang maiparating ng mas malinaw sa nakararami ang kanilang mensahe upang maging tunay na epektibo ito. Gayunman, kahit gumagamit na sila ng personal na komunikasyon at payak na wika, karamihan sa mga Pilipinong nakilahok sa pag-aaral ay nagsabing hindi pa rin epektibo ang komunikasyon ng mga programang pang solid waste management sa bansa. Ano nga ba ang dapat gawin upang maging epektibo ang mga ito? Ang paggamit ng lokal na lengguwahe o dialekto at mga platapormang tinangkilik ng taong bayan at ang pag-coordinate sa mga local government units o LGU at non-government organizations o NGOs ay ilan lamang sa mga rekomendasyong binigay ng mga Pilipino para maging mas epektibo ang komunikasyon ng programang ito. Kaya Pilipinas, baguhin natin ang kasalukuyang takbo ng waste management sa ating bansa. Simulan natin ang pagbabago sa ating sarili. Piliin nating maghiwalay ng basura sa ating mga bahay.